Kapag ang Diyos ang nagbukas ng pintuan, papasok ka ba? Marami po sa atin ang nananalangin na buksan ng Diyos ang tamang pintuan para sa ating buhay, pero oras na dumating ito, karamihan sa atin ay hindi nakakapasok. Ito po ang pag-uusapan natin sa topic na ito sa Open Doors Part 3, Take a Step of Faith. Don't miss God's opportunity. Samahan niyo po ako sa napakagandang topic na ito. Kapag pintuan mula sa Diyos ang nagbukas, tanging pagsunod ang tamang tugon. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 15 to 17, kaya't maging maingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng maruruno at hindi tulad ng mga mangmang, mga foolish. Lubos ninyong samantalahin ang bawat pagkakataon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mangmang kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Meron tatlong ideya na pinapakita ang verse na ito, sabi ni Apostle Paul. Number 1, mamuhay ng merong karunungan. The Bible says, not as unwise, but as wise. Hindi isang taong mangmang, kundi isang taong nag-iisip, isang taong matalino sa desisyon, isang taong nakaangkla ang kanyang desisyon sa nais at salita ng Panginoon. Sa Open Doors Part 1, pinag-usapan natin yan. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Sa Open Doors Part 2, tinuro natin kung ano yung paghahanda na ginagawa ng Diyos sa atin. At dito sa talata na to, malinaw ang sinasabi ni Paul, be wise. Tapos sinabi din ng verse, samantalahin ang bawat pagkakataon. In the English version, ang sabi doon is redeeming the time, making the most of every opportunity, dahil hindi sa lahat ng oras ay meron tayong pagkakataon. At sabi ng verse, unawain mo ang kalooban ng Panginoon para sa buhay mo. Manatili kang malapit sa Kanya upang malaman at magawa ang Kanyang kalooban. Ano ang tamang response sa mga pintuang binuksan ng Diyos ngayon sa buhay ko? Number 1, step through the doors that God clearly opens. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya ay manghina, dahil ako, ang Panginoon ay iyong Diyos, ay sa iyo kahit saan ka pumaroon. Hindi magiging madali yung mga pintuan na pinapasok natin. Pero pag yan ay kalooban ng Diyos, ang pagpapala, ang presensya, ang pangunguna ng Diyos, nandyan. Ang verse po na ito ay isinulat para kay Joshua dahil siya na ang bagong leader ng Israel at si Moses ay kamamatay lang. Dahil si Moses ang naging pinakadakila at pinakamagaling na leader nila during that time. Siya yung nauna nagpalaya sa kanila sa Egypt. Nakakakabato para kay Joshua. Isipin mo, magli-lead siya ng almost 2 million people. Papasok sila doon sa promised land, sa Kanaan. Haharapin nila yung napakaraming malalakas na kalaban. Tapos wala na siyang mentor. Wala na si Moses. Pero imbis na maduwag at imbis na matakot, hindi siya tumakbo dun sa open door na nilagay ng Diyos kung hindi ginampanan niya kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Sa kabila ng lahat, ang sabi niya sa verse 10, inutusan ni Joshua ang mga pinuno ng Israel, libutin ninyo ang kampo, sabihin niyo sa mga tao maganda sila ng mga pagkain dahil sa 3 araw mula ngayon tatawid tayo sa ilog ng Jordan para angkinin ang lupang ibinigay sa atin ng ating Diyos. Grabe, no? Pinangatawanan ni Joshua yung opportunity na nagbukas sa kanya. Isa po itong patunay na hindi lahat ng bukas na pintuan magiging komportable tayo. Kadalasan, ang Diyos ay nagbubukas ng mga opportunities na humihingi ng pagtitiwala at pagsunod natin sa Kanya. Hindi madali. But when we step out of our comfort zone, when we choose to trust and obey sa Panginoon, makikita natin ang napakalaking bagay na gagawin niya. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Piliin mong humakbang at lumakad sa kanyang pintuan ng merong pananampalataya. Pangalawang response that you should do pag malinaw na pinakita ng Diyos ang pintuan, stop delaying your obedience.
Sabi ng James 4:17, kaya't ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa ito, ay nagkakasala. Maraming pagkakataon na nami-miss out natin ang gustong gawin ng Diyos dahil hindi pa tayo handang sumunod. Even though dumaan tayo sa proseso, even though pinadaan tayo ng Diyos sa maraming training, pero dahil yung puso natin hindi handang sumunod sa Kanya, nami-miss out natin yung gusto niyang gawin sa buhay natin. Madalas ito yung mga dahilan. Number one, takot ka. Natatakot ka sa mga bagay na hindi nakikita o posibleng mangyari. Pero ang sabi ng 2 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Pangalawa, katamaran. Alam naman natin yung dapat gawin pero hindi tayo kumikilos. Mamaya na, tsaka na lang, nandyan lang naman yan. Diba? Natitake for granted natin kung minsan. Pangatlo, kawalan ng pananampalataya. Unbelief. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang pangako. Nagdududa tayo sa kaya niyang gawin. Or number 4, pagsuway. Ayaw lang natin. Diba? Alam naman natin yung kalooban ng Diyos pero pinipili natin tumalikod dahil meron tayong sariling agenda. As if naman, mas maganda ang plano mo kaysa sa Panginoon. Mga kapatid, merong babala, hindi natin kakampi ang oras. Hindi laging bukas ang mga pintuan na nilalagay ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Bible, make the most of every opportunity. Some doors are open for just a time and they will close. Merong mga pintuan na binubuksan ng Diyos lagi sa buhay natin, pero hindi lahat ng pintuan ganoon. Naalala ko yung kwento ng rich young ruler. Ang tanong niya kay Jesus, Jesus, what should I do in order for me to have eternal life? Kaharap niya na mismo yung nagbibigay ng eternal life. Sinabi ni Jesus ang dapat niyang gawin, ibenta mo ang lahat ng iyong kayamanan. Ang ibig sabihin nun, huwag mong iangkla yung pananampalataya mo sa kayamanan mo, kundi sa akin. Pero during that time, ang ginawa ng rich young ruler, tumalikod siya, umalis siya ng malungkot dahil hindi niya kayang gawin yung sinasabi ng Panginoon. Nasa harapan niya ang pinakamalaking opportunity ng buhay niya. Yung eternal life, yung nagbibigay ng eternal life, yung buhay mismo, nasa harapan niya na, and yet, tinalikuran niya. Hindi nga natin alam kung dumating pa yung araw na lumapit siya ulit sa Panginoon. Pero kung hindi man dumating yon, that missed opportunity becomes his eternal destiny. Napakasakit. Kapag ang Diyos ang nagbukas, huwag mo hayaang lumampas. Pumasok ka sa pintuan. Stop delaying your obedience. Higit ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kaysa sa iyo. Pangatlong bagay, kapag binuksan ng Diyos ang pintuan, use every opportunity for God's glory. Sabi ng Colossians 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Ang Panginoon ay nagbibigay ng oportunidad hindi lang para magtagumpay tayo, kundi binibigay niya ito para maipakita ang kanyang kadakilaan, makapaglingkod tayo sa ibang tao at maipalaganap natin ang kanyang kaharian. Kaya nga dapat sa trabaho, pamilya, ministry o negosyo, ang lagi dapat nating tanong, paano ko maluluwalhati ang Diyos sa pagkakataong ito? Sabi ng Matthew 5:16, ganun din ang dapat niyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Isang magandang example dyan ay si Esther. Alam natin yung kwento niya, from being an orphan, siya ay naging isang reyna. Inilagay siya ng Diyos sa pwesto na yon, sa panahong yon, para iligtas ang buong lahi ng Israel, ang bayan ng Diyos. Isang bukas na pintuan, isang taong handang sumunod, at isang bayan ang naligtas. Pwede naman na manahimik na lang at protektahan niya na lang yung kanyang sarili, magpakasaya na lang siya bilang isang reyna. Ngunit pinili niyang gamitin ang posisyong binigay ng Diyos sa kanya
upang iligtas ang kanyang bayan. You see mga kapatid, itong opportunities na binibigay sa atin ng Diyos, kapag pinagkalooban ka ng Panginoon, huwag mo lang itong gamitin for your own personal gain. Na maging okay ka na lang, masaya na pala dito, okay na ako dito. Hindi ganon. Gamitin mo yung oportunidad na yan upang maraming tao na makakilala sa Panginoon. That is why I want you to reflect on these questions. Number 1, may pintuan bang binuksan ng Diyos na natatakot akong pasukin ngayon? Number 2, may pagsunod ba akong matagal nang ipinagpapaliban? Sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, gawin mo to. Punta ka dito, tinatawag kita para dito. Pero tatakot ka, pinagpapaliban mo. Number 3, ginagamit mo ba yung mga oportunidad na binibigay ng Diyos sa iyo para sa kanyang kaluwalhatian? Ikaw ay nilagay sa lugar na yan, sa panahong ito, sa eskwelahang yan, sa trabahong yan, sa negosyong yan, sa simbahan na yan, sa komunidad na yan, dahil merong gustong gawin ang Diyos sa pamamagitan mo. Mga kapatid, for such a time as this, magre-respond ba tayo ng tama sa opportunity na binubuksan ng Diyos? Tandaan natin, gamitin mo ang bawat bukas na pinto hindi lang para sa sarili mo, kundi upang ituro ang mga tao papunta kay Kristo. God bless po sa inyong lahat. And may the simple lesson be a blessing to all of you. Ito na po ang final part ng ating series sa Open Doors. Kung hindi nyo pa po napapanood yung part 1 at part 2, puntahan nyo po. Napakaganda po ng mga lessons nito, and I'm sure na makakatulong po ito para sa inyong spiritual na paglago at sa inyong pamumuhay dito sa mundo. Patuloy nyo pong suportahan, patuloy nyo pong i-share at i-subscribe ang atin pong channel na ito. Ingat po ang lahat. Thank you po.